Isa na namang araw, na puno ng pag-asa. Umakyat kami sa bundok na ito. Bundok kung saan maraming bata dito ang nagugutom. Isang bundok na napakaliblib. Mahirap man siya puntahan, pero sadya namang pag nakapunta ka sa lugar na ito, ay mapapahanga ka, mawawala ang bawat pagod na iyong pagdadaanan dahil makikita mo ang mga bata na naghihintay ng konting biyaya na galing sa aking pinaghirapan. Samahan niyo po ako para lakbayin natin o samahan natin ang mga bata na nandito ngayon. Dahil sa kumakalam nila na sikmura, excited na sila na makita, umahagkan, makasama ang isang katulad ko na nagbabahagi sa isang katulad nila. Sabi nga nila, wala sa laki o liit ang pagbigay natin ng konting biyaya para sa mga taong nangangailangan. Ang mahalaga, galing ito sa ating puso, bukal ito sa ating puso na binabahagi natin ito sa ibang tao. Hindi tayo humahangad ng anumang kapalit na ibabalik para sa atin. Ang importante, ito ay bukal sa puso na kahit magbigay tayo o wala mang kapalit, ang mahalaga, may tao o mga bata tayong natutulungan o napapakain. Hindi madali ang laban ng mga batang Aita dito sa bundok. Napakahirap dahil sa kahirapan ng buhay, bihira lang sila makatikim ng mga masasarap na pagkain. Kaya sa araw na ito, samantala, pupuntahan ko sila o sasamahan para kahit papano makapagbigay tayo ng konting biyaya na galing sa aking pinaghirapan. Para sa iba, simpleng araw lang ito. Simpleng araw na pwede ka maging masaya. Pero paano kung ito ang araw na sa bawat ngiti ng bawat batang Aitang katutubo, ito din ang araw na kumakalam na ang kanilang mga sikmura. Samantala, tahimik kaming nakaupo sa kubo na ito, nakiramdam at nagkukwentuhan. Pero ang hindi ko alam, may matindi pala silang pinagdadaanan. Sa araw na ito wala silang makain. Kung hindi ako umakyat sa bundok, wala silang makain sa araw na ito. Masarap makita ang bawat ngiti ng mga bata. Bata na walang kaalam-alam kung gaano kahirap ang pinagdadaanan nila ngayon sa buhay. Batang binabaliwala na lang ang gutom na kanilang pinagdadaanan. Sana mas marami pang bata ngayon ang hindi ganito kahirap ang pinagdadaanan sa buhay dahil hindi nila alam kung paano sila makasurvive sa pang-araw-araw nila na buhay. Isa sila sa mga halimbawa sa buhay ng kabataan ngayon na huwag tayo magsayang ng mga pagkain dahil mas maraming mga batang sa liblib na lugar na hinahangad na malagyan ang kumakalam nilang sikmura. Ninanamnam namin ang bawat halimuyak ng hangin. Hangin na makakapagpabigay ng relaxation sa bawat isa sa amin dito. Ngayon, samantala marami akong katanungan sa buhay nila na nadudurog ang puso ko sa bawat sagot na kanilang binabato sa akin. Sagot na sana kung hihiling man ako sa Diyos ngayon, sana pantayin na lang niya ang bawat buhay sa mundong ito para walang bata na katulad nila ang mahihirapan sa mundong ito. Hindi man pantay-pantay ang bawat buhay natin dito sa mundo, pero pipilitin ko na palagi ako makakapagbigay ng kahit konting biyaya para sa mga batang katulad nila. Ang bawat batang katulad nila ay hindi nakakapag-aral dahil sa kahirapan ng buhay. Isa na dyan, ang malayo ang nilalakbay nilang daan papunta sa school na kanilang pag-aaralan. Minsan, may pagkakataon na hindi na naitutuloy ang pag-aaral dahil sa kapos na ito sa pagkain. Sino nga ba namang bata
ang papasok sa eskwelahan na walang laman ang tiyan o kumukulo ang sikmura sa kagutuman sa edad na katulad nila. Nangako ako sa Diyos na sa bawat kikitain ko sa aking vlog ay ilalaan ko para sa mga mahihirap sa isang katulad nila. Kakayanin ko sa mundo ang mabuhay ang walang material na bagay o simpleng pamumuhay lamang. Nang sa ganon, mas marami ang katulad nila ang makakatikim ng kahit panandalian lamang na kaginawahan sa mundo. Hindi man lahat kaya ko tulungan o hindi man lahat kaya ko bigyan ng biyaya, pero pipilitin ko po na kahit konti o kahit papano maipagpatuloy ko ang pagtulong sa mga liblib na lugar na katulad nila. Nawa ang bawat tao na makakapanood ng video kong ito ay ma-inspired. Wala po sa laki o liit ang ating pagbigay ng tulong sa ating kapwa. Palagi po natin yan tandaan. Ang mahalaga, galing po ito sa ating puso at hindi tayo hahangad ng anumang kapalit sa pagbigay natin ng tulong sa bawat taong nahihirapan. Masarap makita sa puso na nakakapagpangiti tayo ng mga bata o mahihirap na tao sa mundo na sa simpleng paraan na bigyan natin ng konting kaligayahan ang panandalian nilang malungkot na buhay. Kaya sana sa bawat pag-vlog ko na ito, mananatili po kayong susuportahan ang aking bawat vlog dahil hindi po para sa akin ang bawat vlog ko na ito, kundi ito ay laban ko para sa mga taong nahihirapan dito sa mundo. Nawa, mawala man ako sa mundong ito, may mga taong maipagpatuloy ang mga katulad nitong gawain. Sana, isa sa mga nanonood na ito balang araw ay matutulungan ko. Gaano man kahirap ang isang sitwasyon ng buhay mo ngayon, dapat po tayo lumaban sa buhay. Ini-encourage ko po kayo na sana kung may makikita man kayong mga bata o mga mahihirap sa lansangan, huwag natin sila husgahan dahil minsan hindi natin alam ang mga bawat laban o pinagdadaanan nila sa buhay. Sana, lalo na sa mga matatanda, kahit konti, makapagbigay tayo ng konting biyaya sa kanila. Dahil ang Diyos na ang bahala bumalik sa kabutihan ng inyong mga puso. God bless. Masarap sa puso na maraming kabataan ngayon na mga mahihirap sa liblib na hinahangad na makita o maramdaman ang presensya ko. Pero alam ko hindi madali ang bawat laban na pagdadaanan ko para sa kanila. Nawa, ang Diyos na ang bahala magbigay o magbalik ng kabutihan ng bawat taong sumusuport sa bawat vlog ko na ito. Taos puso ako magpapasalamat dahil hindi niyo ako pinababayaan sa bawat laban ko para sa mga mahihirap. Ano mang laban ang marating ni Gen TV, magiging matagumpay man o hindi, ang mahalaga nakapagbigay tayo ng ngiti sa bawat taong mahihirap sa mga liblib na lugar. Samantala, sa bawat araw na pagpunta ko sa bundok, ito ang araw na gusto ko palagi na nangyayari. Na ako ang maging dahilan na mabigyan ang kumakalam nilang sikmura. Sa araw na ito, samahan niyo po ako at kami ay magmemeryenda. Para sa atin, simpleng merienda lang ito. Simpleng pagkain na madali lang natin ito makukuha o magagawa. Pero, ang simpleng pagkain na ito ang pinakamahirap na pagkain na hinahangad nila para makatikim ng masarap na pagkain. Simple na napakahirap abutin. Simple, pero sobrang hirap na matikman nila dahil sa kapos ang pamilya na mabili ang simpleng pagkain na ito. Simpleng pansit, simpleng pagkain, pero malaki ang impact sa mga batang ito dahil bihira lang nila ito natikman dahil sa layo ng bilihan ng pagkain na ito. Sana sa bawat vlog ko na ito may aral po kayong matutunan bago namin maakyat ang lugar na ito. Simula Maynila hanggang Pampanga, napakalayo. Kung isipin,
nakakapagod. Pero, mas masarap sa puso na kahit sa sobrang pagod mo pagdating mo dito, ikaw ang magiging dahilan. Ikaw ang magiging dahilan para malamnan ang kumakalam nilang sikmura. Hangad ko na hindi lang ang mga katulad nila ang mabibigyan o matutulungan natin balang araw. Sana mas marami pang kabataan ang kumakalam na sikmura na panandalian masasamahan natin sila o mapapakain sila. Ang feeding program ko para sa aking Aita community ay aking pinag-iipunan sa sarili kong pinaghirapan. Sa simpleng feeding program na nagagawa ni Chen TV ay malaking tulong na yon para sa mga kabataang katutubo o sa liblib na lugar. Kaya sa aking pagbabalik sa susunod, hangad ko na hindi lang pansit ang magagawa o maibibigay natin para sa kanila. Hindi ako magsasawa na gumawa ng isang pangarap o mangarap para sa mga mahihirap. Dahil sa mundong ito, napakaiksi lang ng buhay natin para sayangan natin ito. Dahil sa maraming tao na walang kakayahan na mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. Hindi natin sila masisisi dahil sa kahirapan ng buhay dito sa bundok o kulang sa edukasyon. Sana wag natin husgan ang bawat tao dito sa mundo.